Bila, corruption pa more. Oo. Pagliko mo, corruption na naman. Aray ko. Tignan po ninyo yung itsura ng waiting shed. 20 million. Kaya yan po ay palatandaan, corruption is alive and well in Quezon City. Hindi ho natin dapat na iwaksi sa ating isipan, ito pong ginagawa po ng pamahalaan at tayo po naman sa mga nagmamasid sa development po sa kasong ito ng pandarambong sa atin ng mga proponents dito po sa napakalaking iskandalo ho ng katiwalian sa ating bayan tungkol pa rin sa flood control projects at DPWH project. Ihan ay mahihirap. Yun ang sinasabi sa pag-aaral. Food poor sa nga Yan. naman nakakita, Aaron, Direk, Ma'am Jen, Gil at itong Kapampangan, si pangalan ito, si Mitch. Si Mitch, oo. Saka naman nakakita na eh. Tabing dagat, dapat may pagkain ka dyan, di ba? Dapat hindi ka nauubusan ng pagkain. Dapat hindi ka naghihirap sa pagkain. Dapat di nagugutom. Pero ang realidad po, marami sa kanila ang food poor. Hango mismo po sa PSA study. Ngayon mga kapatid, yung produksyon ng ating isda, pakaunti na po ng pakaunti. Mamaya ilalarawan namin sa inyo ang actual na sitwasyon. Ano bottom line dito? Ang sinasabi po ng grupong ito po dapat ideklara na food emergency ito. Ito po ay national concern kasi kapag ito'y hindi po pinansin o hindi inaksyonan po na naman, kasi dito po, sorry po bottom line kasi dito, babaksak at babaksak na naman po sa estado. Political and crime stories. Mga kapatid, yan po ang katotohanan sa ating pong bayan ngayon. Ngayon, ang mga headline, yung Senate leadership, opo, yung impeachment ni VP Sara na hindi pa ho na i-refer sa Speaker's Office. Baka na naman kayo ma-technical dyan, ha? Bakit nga kaya yung Okay. kay President Marcos Jr. ang Ano ba? bilis? Ano ba na naman ang inyong hinihintay? Anyway, Bakit natenga? Pwede mo bang sagutin yung bilang ikaw ay dating galing sa lower house? huwag mo Bakit na- ganon? Pinapaalala mo naman sa akin ang Oo. aking... Masamang panaginip. Teka lang, oo. Pero bakit? Bakit natenga hindi ko yung kay masasagot VP Sara? yan. Tanungin mo si Garafil. Oo nga eh. Jen, ano po nangyari? Oo. Oo. Ano po ba Meron yan? pa ba kayo Patutulugin ba hinihintay natin na naman? yan? Oo. Kasi alam niyo, ang gulo. Sa totoo lang, So kung yung isa dead on arrival, anong tawag mo dito? kung pwede lang po natin iwaksi ito, huwag Oo. natin isipin, Oo. alam niyo ho, ang gulo eh. Ang gulo ho kasi ng Supreme Court decision dyan, hindi ho ba nang una ang sinasabi po, yung simula ng initiation Feb 5, so Feb 6. onwards. And then sa second decision, Enero January. 16 daw ho naman. Correct. Alright, so ito hong makabayan at saka yung isa pang grupo nag-file ho noong, nito lang po recently kasi nga before February 6. Pero hindi pa ho klaro talaga ito. Ito sinasabi ng mga ang gulo ho naguguluhan po ako. Dito po, ito nga kasi ang kumakain po sa ating panahon, sa ating politika, puro politika. Kaya nga sabi ng iba, sandali lang Ted, puro politika, hindi naman namin makakain yung politika. Yan ang katwiran na marami. Tama po? Yes. Wala na bang iba? Puro politika, politika, politika. Unang-una po, sino ba may gawa nito? Ito, mga pangyayaring ito. Ba't tayo nasadlak dito? So, puro politika, politika, politika. Hindi natin makakain ang politika. Pero, nang dahil sa sobrang politika, darating ang araw po, malamang, baka in the near future yan, na dahil sa politika, marami po sa ating kababayan ang wala na rin po makakain. Hindi natin pwedeng isantabi yung problema sa politika. Yun ang punot dulo ng lahat eh. Kung bakit ganito ang sistema. Hindi Yes. ba? O kung bakit ganito ang kinasadlakan natin. Kung bakit ganito ang sitwasyon. At kung bakit ang foreign investors ay tila baga natatakot na sa Pilipinas. Opo, hindi lang yun. Pati ang ating mga lokal na mga negosyante. So ito nga po, tama naman po kahapon si Attorney Claire na focus na ho tayo. Move forward, sabi niya. Focus na po ang presidente sa pagpapabuti po sa ating ekonomiya. Well and good. Tama po naman yan. Pero hindi mo rin nga maaaring kalimutan po itong skandalong ito kasi ang sinasabi po ng lahat,
hanggat walang nakikita pong konkreto na solusyon at kalutasan at accountability sa isyong ito, hindi manunumbalik yung trust na yan, hindi lang po sa inyo, kung hindi po sa pagninegosyo sa Pilipinas. Maraming nga negosyante, halimbawa, yung mga nasa supply sector, alright, ito lang po, halimbawa lang ito, hindi sila ngayon makapag-angkat ng marami, kasi nga, hindi nila alam ang mangyayari bukas makalawa. Hindi po ba kasi ang negosyante pong payapa, ang negosyante pong may confidence sa takbuho ng governance, mas maganda habang nagtitsempo ka, di ba ngayon, yung dollar baka na naman. So ngayon, mag-aangkat ka na mas marami-rami kasi tayo import dependent para sa iyong negosyo. Maganda rin ang kita ng customs. Tama? Maganda rin po ang kita ng gobyerno. Pero kung may uncertainty, syempre, ang kilos mo din, calibrated. So, hindi ka muna mag-aangkat ngayon, hindi ka muna magpo-produce ngayon ng marami kasi baka hindi mo mabenta. Matetenga ang pera mo. Ito yung nanganganak at nanganganak ng dahil sa politika. Okay. Hindi lang yon, yung gumagastos din ng mga tao ngayon, pakunti ng pakunti. Kasi nga, may uncertainty para sa ilan. Yung ipambibili nila, itatabi na lang nila kasi hindi nila alam. May suswelduhin pa ba ako bukas? May trabaho pa ba bukas? Yung pong, meron kasing isang forum dyan sa I think in Davao, no? Is it in Davao? Anyway, yung pong mismong Deputy Governor ng Bangko Sentral nagre-report, nag-uulat. At sinasabi niya yung actual na sitwasyon ng ating pong ekonomiya. Yan po ang pinakamalaking problema din po ngayon natin. Huwag na ho tayong, huwag na ho natin sugarcoat itong isyong ito. But again, mga kapatid, depende po naman yan. Critical po itong first quarter na ito sa ating inaantabayanan na mga posible pong mangyari. Mga kapatid, speaking of makakain ng pagkain, di ko alam kung kayo magiging interesado dito. Mamaya, bibigyan po natin ng oras ito. Baka po yung iba dito hindi interesado kasi nga siguro ngayon meron pa ho kayo nabibiling isda sa palengke. Baka ho ang iba dito na naman hindi interesado kasi hindi po si VP Sara ang pinag-uusapan dito. Hindi ba? Opo, baka yung iba ho hindi interesado rito kasi after all, ang kanila pong gusto ng mga usapin ay yung pong mga intriga sa gobyerno particularly. Pero ito ho ang maganda mga kapatid. Ito pong grupo ng Oceana, nagkaroon po ng malalimang pag-aaral sa actual na sitwasyon ng ating pong food security sa usapin po ng biyaya ng ating karagatan. Nagkaroon po sila ng malalimang pag-aaral sa actual na sitwasyon ngayon ng ating pangisdaan. Pag-aaral po na naglalantad sa katotohanan na una, ang ating pong mga mangisda, patanda na po ng patanda ang edad. At mukha pong wala na po sa kanilang papalit. Wala na po, nawawala ng interest ang marami pong fisher folk na ipagpatuloy po ang hanap buhay na ito. Bakit? Kasi po sila mismo, karamihan sa kanila, nagugutom. Karamihan ay mahihirap. Yun ang sinasabi sa pag-aaral. Food poor. Saan ka naman nakakita? Aaron, Direk, Ma'am Jen, Gil, at itong Kapampangan. Si pangalan ito? Si Mitch. Si Mitch, oo. Saan ka naman nakakita Tabing dagat, dapat may pagkain ka dyan, di ba? Dapat hindi ka nauubusan ng pagkain. Dapat hindi ka naghihirap sa pagkain. Dapat di nagugutom. Pero ang realidad po, marami sa kanila ang food poor. Hango mismo po sa PSA study. Ngayon mga kapatid, yung produksyon ng ating isda, pakaunti na po ng pakaunti. Mamaya ilalarawan namin sa inyo ang actual na sitwasyon. Ano bottom line dito? Ang sinasabi po ng grupong ito po dapat ideklara na food emergency ito. Ito po ay national concern kasi kapag ito'y hindi po pinansin o hindi inaksyonan po na naman, kasi dito po, sorry po bottom line kasi dito, babaksak at babaksak na naman po sa estado ang responsibilidad. Kasi may mga batas na, yung batas na iyan
O, nung pong pinatutupad, hindi na ipatupad na naman. And sorry po, ang hukuman nakialam dito at dineklara yung batas, nalabag daw po sa saligang batas, kaya yung pong ating karagatan, yung pong basic po na in-identify doon sa naturang batas po na nagdedeklara doon sa binabanggit po na municipal waters, 15 kilometers yan. Ang sabi po ng batas, kayong mga commercial fishers, hindi kayo uubra dyan. Para hunang sa ganun naman, meron tayong delineation at hindi nyo uubusin yung mga isda dito sa areang ito. Sabi ng Supreme Court, labag daw yun sa konstitusyon. So ngayon po, ang namamayagpag dyan, commercial fishing. Ang haba po ng kwentong ito, kaya mamaya po, hahayaan natin na ang isa po sa mga nag-aaral dito na ipaliwanag gaano ito ka-importante. Interesado ba kayo dito? Hindi. Ay, oo naman. Mahilig ako sa isda. Hindi lang sa presyo ng isda, sa importasyon na doon na rin yata tayo ngayon nakaasa. At pag ito nagtuloy-tuloy na problema, yung mataas po na presyo ng isda ngayon ay nirereklamo nyo. Ito ang isang kapatid natin dito, ang galunggong daw ngayon, 360 pesos per kilo. Pag di po natin ito tinutukan, mas tataas pa po ang presyo niyan. Ngayon nga, mas mataas na nga ang isda, di ba, kaysa sa chicken? Alam niyo. Saan ka naman nakakita ng ganun? Napaliligiran tayo ng tubig, pero mas mataas pa ang presyo ng isda kaysa sa manok. Ang panuwagan nga nitong Oceana ay magdeklara na nga daw po ang Pangulong Marcos nung tinatawag nila na food security emergency, fisheries at food security emergency dahil pa rin po dito sa patuloy na pagbaba ng nahuhuling isda ng ating mga fishermen. Mga kapatid, pag-uusapan po natin to at ang sinasabi nga po na ano pa po ba ang magagawa kung may magagawa pa po tayo. Sa isyong ito, hindi lang po tayo may pakialam. Ang may pakialam po talaga dito po, yung pong mga anak at apo natin dahil sila ang magdurusa dahil po sa kawalan ng aksyon ng kasalukuyang henerasyon. May papel ho dito ang Judikatura. Ang Judikatura. Yes, ma'am. Yan din po ang isa sa ating mga problema. Yan pong ilang miyembro ng Judikatura. Dahil ang hindi lahat ang iba ho sa kanila ay Judas. Siguro kasi we only have a few more minutes bago po mag-alas 10. Ang bilis ng oras. Parang kanina, ito alas 5 pa lang. Meron ako panawagan, sa Monday ko na ito bibirahin. Ay, ganon? Ayaw mo pa ngayon? Joke lang. Ito muna, unahin na po natin to para ho natin mapakinggan lang ang kanilang panig. Sa isa pong ipatutupad ng programa, ayoko ho na naman na mangyari yung implement now, consult later. Sa isyong ito. Go, girl! Kasama nga po natin ang presidente ng Automobile Association of the Philippines, si Sir Agustus Joe Ferreira. Sir Joe, good morning po. Magandang umaga sa inyong dalawa, DJ at Ted. Thank you po, sir, for being on the show. Sir, ang panukala nga po, ang gusto mangyari ng DOTR at ng administrasyong ito ay gawin ng 5 years yung validity ng rehistro ng mga brand new vehicles natin at motorsiklo natin. Sir Joe, hindi po kayo sang-ayon dito. Ano pong major concern ninyo? Bakit? Kasi pag may nakikita kang bagong patutupad na ganyan, titignan mo ano ba yung positibo, both the positive and the negative consequence. Ano yung mangyayari pagkatapos? Kasi doon natin nakikita kung whether tama o mali yung panukala nila. No? Una-una, pag tinitingnan mo, nakausap ko si Sec. Banoy Lopez ng DOTR tungkol dito. No? In-explain niya yung filosofiya, bakit nila ginawa. Magiging conveniente raw. Excuse me, nakikiuso ako sa ubod. Nagiging conveniente raw na hindi ka pumupunta sa LTO ng 5 taon. Sabi ko sa kanila, totoo yun. Pero iniiwasan po natin yung totoong issue rito. Ang issue rito, magre-rehistro ako ng sasakyan kalating araw. Now, pagka ginawa mong 5 taon, sure, na-exempt ka lang ng 5 taon sa pagpunta, pero pupunta ka pa rin. So yung underlying issue hindi nasagot. Pangalawa, no, yung dati, 3 taon lang yung advance na rehistro, hindi ho libre yun. Ang pananaw ng iba, kasi binabayaran nung, bagong sasakyan po ito, no? Binabayaran ng dealer bilang promo. Ngayon gagawing 5 taon yung babayaran ng dealer. Nag-usap ba kayo ng dealer ng bagong sasakyan tungkol dito? Dagdag gastos sa kanila ito. No? So therefore, somebody has to pay for it. No? Ang gagawin naman ng dealer, hindi naman siya kawang gawa, ipapatong niya rin sa presyo ng sasakyan yan.
So meron siyang positive, sure, hindi ako pumipilan sa LTO ng 5 taon, pero meron ding negatibo, kaya nagsalita kami tungkol dito. Nung nakausap ko si Sec Banoy, sabi ko sa kanya, siguro dapat patuunan natin ng pansin yung pagbilis ng pagrehistro ng sasakyan. Ang magiging resulta nito, mahigit 1 bilyon ang kikitain doon sa 2 taong additional na rehistro. Ina-advance po nila yung rehistro ng 5 taon, di ba? So, dati 3 taon lang. Ngayon, magkakaroon ng 2 taon pa na additional. So, saan natin gagamitin yun? Sabi ko sa kanya, sana gamitin natin para ma-improve yung sistema, para hindi nakakasuyang pumunta sa LTO para magrehistro ng sasakyan. Okay, yun sa mga sinasabi lang, hiwalay yung bago at luma. Sure, no? Pero yung karamihan sa mga sasakyan natin ay luma. Tsaka ang impact nito, 500,000 vehicles are entering our streets every year. So hindi po maliit na issue itong pinag-uusapan dito. Okay. Meron pang isa na nakaligtaan yata si Sir. Safety issues. Ano yun? Hindi lang 'yon. Sir, yung no contact apprehension, yung mga yung kasi 'di ba ang sabi ng MMDA LTO, papagbayarin ka diyan pag renew mo ng rehistro mo, hindi ba? So, paano 'yon? Oo nga. So, mangyayari doon, hindi mo alam na nahuli sa sasakyan mo. Kung halimbawa, pasaway ka at kamote ka din, taon-taon may Multa. penalty ka. Oo. Oo. Tapos, magugulat ka na lang. Kasi meron din tayong lisensya kayo, 10 taon. Magugulat ka na lang dahil salbahe ka pala. Abay, 100,000 yung... Pero ako narinig minsan yung nagrereklamo, 200,000 daw yung penalty niya sa loob ng 3 buwan. Nung tiningnan yung lisensya niya, paulit-ulit pala niya ginagawa yung no loading and unloading, araw-araw, siguro 6 na beses. Yung babot ng 200,000. Yung mga ganong sitwasyon, uulit yun. Yung naiipon, yung penalty, tapos magugulantang na lang. Paalma yung tao ngayon magbayad. Okay. So kumbaga, ito lang po 'yan kasi nga usually baka yung iba hindi nakarating sa iyo yung notice, no, yung abiso na meron kang violation. So meron ka ng flag doon sa iyong rehistro. Lisensya at Alright. rehistro. So may corresponding penalty yan taon-taon. So kung 5 taon na nga yan, magugulat ka na ang laki na ng penalty. Tapos tsaka ka magko-contest ngayon. Tapos yung sa NCAP, hindi lisensya ang tinitikitan na yung sasakyan. Oo, yung nga po yun. And then pag contest mo, meron ba silang 5 years na record dyan na pwede mong i-retrieve pa? Parang may konting komplikasyon, Sir Joe? So, medyo komplikado. Kaya sabi ko, yung consequence dapat tinitingnan natin bago tayo nagpapatasan, no? Yung halimbawa, sa ibang munisipyo, pag nahuli ka, normally yan, within 30 days or 6 or 3 months, kailangan tubusin mo yung lisensya mo. Hindi magkakaroon ng penalty yun, araw-araw, no? Kung hindi mo alam, 5 taon bago mo nalaman, naloko na yung penalty na yun. No? Yung ba, i-waive ng gobyerno na hindi mo nababayaran yun dahil hindi mo alam. Oo, so ito po mga concerns na sinasabi ninyo and 2 beses nyo nga pong inulit na dapat bago naglalabas ng mga bagong utos, kinakausap din muna, nagkakaroon ng konsultasyon dun sa mga stakeholders. So pakiramdam nyo po, hindi nagkaroon ng konsultasyon, ito na naman, may bago na naman silang gustong mangyari? Sa sitwasyon namin, hindi naman kami tinanong dyan. Pero ang may impact dyan sa mga auto dealers, sila yung mga bago na nagbebenta ng sasakyan. Sinabi ba nila na 5 taon na ngayon yung ipopromo nila? Pinopromo ng dealer yan. So, hindi lahat, hindi lahat ng dealer, Sir Joe, ayun pa yung masakit. Hindi lahat ng dealer. May mga dealer na bibili ikaw magbabayad ng hindi rehistro. ginagawa. Yes. Simula 3 taon, magiging patong sa mamamayan ng 5 taon. Hindi mura yun. Medyo pag minultiply mo ng 5 taon, sabihin na lang natin 1,500 times 5 years, halos 8 million. Hindi lang yun. Paano po yung sa middle income earners, mga middle income earners nga po kasi kasama motorsiklo rito Hindi lang po yun, sir. Yung mga ang sasakyan mo Montero, Fortuner. Mas mahal yun. Hindi nga po, pero di ho ba ang mga middle class ngayon kahit paano yun ang inaambisyon mo? Not for anything else, pero gusto mo ng ganyan kasi nga mas gusto mo, mas malaki for your family. Mas komportable. Hindi ba? Mas Safety. tama. And then sa baha at lubak, Mas sa mataas, Metro Manila. And then, ang rehistro niyan, sir, more or less, sa mga 3,000 yan. Kung 5 taon yan.
Oo. Hindi ako Aray. nabibiro. Oh, kaka-renew ko lang ng isang isang pick-up. Oo. Oo. Pag isang taon 'yan, mahigit 2,000 piso ang rehistro. Oo. Hindi Oo po nga ba? eh. Yun ang sinita ko lang kasi sabi ko, may plus and minus. So, dapat kasi pag mayroong panukala ang gobyerno, Oo. kinakausap tayo. May si Sec Banoy naman tumawag sa akin. So, natutuwa ako doon kahit pa paano nakikinig. Ano? At nag-usap kami ng medyo matagal tungkol dun sa bakit nila ginawa yan. So, sabi ko sa kanya, Sec Banoy, tuunan natin ng pansin yung pagbilis ng rehistro. Yun ang main issue dyan, kaya natin ini-extend kasi para hindi pumipila yung tao sa LTO. Hindi yung maiwasan yun. On the 6th year, tambakan yan bigla doon. 500,000 on the 6th year ang magpaparehistro. Opo. Oo. Pero Anong sabi po niya? Sabi niyo matagal kayo nag-usap, nakikinig naman po. Sabi niya sa akin, gagawan daw nila ng paraan. Sabi ko sa kanila, Sek ako, kailangan natin ayusin by using technology in order to facilitate. Okay. Hindi dami ng tao na gumagawa. Kasi doon nagkakaroon ng fixer Yung teknolohiya na hindi na natin kailangan inventohin, kopyahin na lang natin sa ibang bansa. Ibang bansa nga online ang rehistro na sasakyan Oo. Hindi na pupunta. Hindi na pumunta Oo. So, paano nangyayari yun? Kailangan ang gobyerno natin tinitingnan ano yung modern at electronic na method. Imagine mo kung 5 sasakyan mo o 3 sasakyan mo, pabalik-balik ka ron. Kahit na isa, convenient yung online. Sa ibang, Diba? nabanggit niyo po ibang bansa. Sa ibang bansa po ba, yung pagbili ng sasakyan, ilang years din yung registration? 3 po ba sila or 5? Hindi kasi nila problema yung pila Kaya sa Okay. kanila, taon-taon. Okay lang Yun. Tapos sa UAE, yung bagong lumabas na teknolohiya, yung yung practical test, walang tao. Makina ang nagpa-practical test sa'yo. Lalagyan ng device yung sasakyan mo, tinatrack ka ng GPS, kung salbahe ka sa kalsada. Oo. Tumisignal ka ba pag kumakanan ka, nakikita ng makina. Pagbalik mo rin sa yarda, isa-swipe mo yung card mo, pass or fail lang, 70 points ang dapat ipasa mo. Oo. O kaya doon, pabalik-balik ako, hindi ka matinong driver, pabalik-balik. Wala kang kakausapin, sino susuhulan mo. Opo. And for the Yun ang longest sinasabi time, yan na rin po ang inyong paulit-ulit na sinasabi. Kumbaga, may AI na nga ngayon, di ba natin pwedeng gawin yun sa LTO? Okay. Sige. Meron yan. Sige. Meron yan. Anyway. Yung sistema sa UAE, I think 100 million ang cost, no? Dito sa dagdag rehistro to, mahigit 1 billion ito. Opo. Ba't di kayo bumili ng gano'n? Yun ang panukala lang namin. Ba't di tayo bumili bilang gobyerno ng mga gano'ng modern na gamit na walang tao? Kasi pag walang tao, walang fixer. Yun. Sige po. So, bottom line dito sa inyong pinag-usapan, tutuloy pa rin sila. So, yun nga, wala tayong magawa doon. Pinirmahan ni Presidente. So, ganun lang yun. Opo. Well, anyway, siguro po, pag nandidiyan na, tingnan natin kung sakasakali man po. No? Una, yung reaction ng taong bayan tungkol dyan? Yung dagdag bayan? Yung kanilang gustong mangyari, vis-a-vis po, kasi pag nandidiyan na, minsan po tsaka lumalabas, no? Kumbaga, yung the proof of the pudding, no? Alam po na natin Tama ka dyan. Diyan nangyayari. Pag mapakla ang palaya, suka. Yun. Ganun lang yun. Mabuti hindi nyo napag-usapan yung mabuti tinigil nila yung kanilang, alam niyo yun, yung sa insurance. nagtangka silang maningil, 'di ba, automated na, tapos biglang manual hihingi ka ng certification tungkol sa insurance mo, magbabayad ka 60 pesos. Opo. Mali yun. So, yan. Dapat yan. Kasi milyon-milyon na sasakyan natin. So pagka maningil ka ng 10 piso, makakabili ka ng mansion pagka sa laki. So, saan gagamitin yun? Ang katanungan dun di ba? Medyo sensitive ang tao ngayon. Paano ginagamit ng gobyerno ang pera? Opo. Hindi lang yun. Sino nasa likod? Sino nagpipilit nun? Binaril na nung panahon ni Vince, binuhay ngayon, mabuti at binaril ulit ni Sec Banoy, no? May nagpipilit. Walang kadala-dala tao talaga na susubok talaga, no? Kaso na, susubok pa. Galing na kay Sergio, walang kadala-dala. Nasusunog no, ha? Aray ko Sige. po. Salamat po, Sergio, sa inyo pong panahon. Sige. Salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you. Yun lang, sayang pa lang haba ng usapan nila. Itutuloy pa rin Oo. Implement now and study later. 100 million lang daw yung ginagamit sa UAE. Wala ng tao. But magkano lang yun? Wala ba tayong pera, partner? Ito lang, ha? Sabi nga nila, alam niyo ho yun, yung mga tao ngayon, mainit na nga po sa mga skandalong ito. Ito lang po, bago natin kausapin lang po yung LGU po ngayon na apektado nga nitong kalamidad na ito at ang ating pong hinaantay din ng mga
inspiring stories. Ito lang, sa mga taga Quezon City, meron pong panawagan para po sa public hearing ito, mukhang nagbabalak sila na magtaas po ng amilyar. Mga kapatid, meron pong anunsyo dito. Puntahan nyo po kung meron kayong access sa internet. May mahalagang anunsyo ang Quezon City Government. Nagtatakda po sila Pebrero 20, 22, 24 at 25 para po sa kanilang public hearing tungkol po dito sa base sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act na pagtupad daw. Basically po mukhang ang dating nito, ito ho ang panimula para sa pagtataas po ng buwis sa amilyar sa Quezon City. Sa ilang mga lugar, baka may ganyan din po kayo ha. Ano ho bang ang importansya nito? Wala ho naman po tayong question kung sakasakali ano po ang karapatan ng mga lokal na pamahalaan na magtaas po ng bayarin sa amilyar. Pero tayo po mga mamamayan, kung may oras po tayo, lumahok tayo dito kasi baka ka mamanila sa garbage fees. Kung kailan nandidiyan, tsaka ka ngangawa, magreklamo, naipasa na po yung ordinansa. Sabihin na po natin na pumunta ka doon, di ka pinakinggan, pero on record pumunta ka doon. On record po, sinabi mo ang iyong hinaing. Ako, pupuntahan ko to eh. Naku, baka nila kansilahin. Dali. Alam niyo mga kapatid, magandang tanungin ang Quezon City government dito. O sige, talagang mag-uumento kayo sa amilyar. Magkano? Bakit? Para saan? Ito ba ay pandagdag ho sa inyong construction ng waiting shed sa Quezon City? Pang waiting shed ba to? Nakita ko na po yung isang waiting shed kahapon. Salamat po attorney ha, yung kanilang city engineer. Meron na pong karatula. Aba, thank you naman. Bagong-bago. Kung di pa kayo sinabihan. Hindi mo na napigilan na. Oo, nakalimutan lang naman yata siguro. At least meron na. O baka tanggalin nyo na naman yan, ha? Alam nyo, sa mga taga-COA, anong ginagawa nyo? Kayo ba kasama sa sindikato dyan sa Quezon City? Sa mga taga-COA? Tagal-tagal na ho nito, hindi nyo sinisita? Hindi ba? Ilang taon na ulit? 2 taon na pong delayed yung project. Tsaka ilang beses mo na inuulit yan dito. Hindi po Oo, ba? na hindi mo Alam nga, nyo, hindi mo inakala nung una na waiting shed pala. Talaga itong mga taga-COA na to. Kasama kayo sa sindikato eh. Baka kasi nga ang daming tinitig na mga flood control projects, nakalimutan ng waiting shed. Yung Tandang Sora pala Manong Toots, Tandang Sora Commonwealth, papunta ka na Manila, 20 million ang halaga ng waiting shed na yon. Ha? 20 million pesos. Di aircon din? May wifi? Ba't ang mahal? Restraint. Oo. Restraint. Oo nga. 20 million. Yung pong isa doon sa may Philcoa, ang sabi mismo, hahanapin ko yung karatula kasi wala pa kahapon, yun lang Tandang Sora ang meron. Ang sabi ni attorney, 18 million naka-discount daw. 18 million yun? Alam nyo, eto ho, magtataas sila ng amilyar. Sigurado na po ito eh. Kumbaga, luto na ito. Magpapanggap lang may public consultation. Sa mga homeowners association, paramdam kayo dito. Sa mga business establishment, paramdam kayo dito. Dapat dito makilahok po tayo. Otherwise, salaho tayong pupuntahan. Kung hindi, buwis ng buwis ng buwis. Tanungin natin, nararamdaman ba natin ang buwis na binabayaran natin? Nakikita mo ba yung ganda ng serbisyo? Nararamdaman mo ba? Pag pumunta ka ba ng Quezon City Hospital, Yan. hindi ka na ba hihingian ng botes para sa ihian mo? Aba, magdadala ka pa? Oh. Dahil lamang sa wala kang lalagyan ng iihian mo sa urine test mo. Hindi ba? Yan ang tanong na maganda, hindi po lamang sa Quezon City, kundi sa lahat ng LGUs. Mawalang galang lang po. Ito ho, magtataas kayo ng amilyar. Saan nyo naman po dadalhin ang pera ng bayan? Restraint. Papanggawa ulit ng waiting shed. Ayaw niyo ba ng maraming waiting shed sa QC? Restraint. Ikaw naman, pinapaalala mo na naman sa akin ng minsang hindi ako nakatanggap ng ayuda dahil hinahanapan ako ng ID sa mismong bahay namin kung ako ba ay taga-QC. Doon ka na nakatira, hindi pa binigay yung paayuda. Hindi sa amin.
Ang sakit sa ulo. Yung Christmas, di ba may Christmas package ng QC? Pengi daw munang ID. Para lang... Doon ka nakatira sa bahay mo. Kinatukan na nakita ka na sa loob, pero pahingi daw ng ID. Nandang ka, Quezon City Oo. ka. Restraint. O sige, tuloy. Birahe. Restraint nga eh. Restraint nga. Kita mo, nag-init ang ulo ni Seth. Siya din daw eh. Hinanapan ng ID Eto. eh. Oh. Ipinapangalandakan po ng Quezon City government na ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas ay ang Quezon City. 31.43 billion piso. Opo. Ang pinakamayaman po, pinakamalaki ang revenues na nakuha. 31.434 billion. Isang taon lamang ito, mga kapatid. Alright. Highest revenues in 2024. Yan. And then, mga kapatid, ano po, pataas ng pataas ang kanilang kinikita, baby girl. Alright? Pero eto, mauobligang magtaas ng amilyar daw kasi nga meron kautusan sa batas. Pero ang tanong dito, gaano na namang kalaki? Kasi nga muli, saan ba napupunta ang pera namin? O mga konsihal sa Quezon City, o ano kayo? Meron kayong kanya-kanyang pork barrel, di ba? Meron kayo kanya-kanya. May kanya-kanya kayong alokasyon. O dito ba may mag-iingay dito sa Quezon City? O pareho lang kayo sa Maynila? Sarap pag-uumpugin ng mga ulo nyo. Ay, restraint! Restraint nga eh. Easy. Restraint eh. Biyernes eh. Hanggang dyan lang po Sige. muna ako. Mamaya na ulit ang birahe. Hindi. Oo, Overwork may kayo, sir, eh. Tama naman. Oo. Wala namang masama na magtaas Nagtatanong lang po kung kami. nararamdaman. True. Okay. Kasi tuwing dumadaan ako dyan sa mga waiting shed ninyo, wala akong ibang naiisip, Mayora, kung hindi... Anak ka ng po! Please, wag. Wala akong naiisip kung hindi corruption. Sorry po. Sorry po. Bawat daan ko dyan, araw-araw, yan ay isang monumento ng corruption. Eh, klarong overpriced yan eh. Alam mo, yung araw-araw kang dadaan, corruption. Araw-araw kang dadaan, corruption. Oo, naalam. Sa kabila, corruption pa more. Oo. Pagliko mo, corruption na naman. Aray ko. Tignan po ninyo yung itsura ng waiting shed. 20 million. Kaya yan po ay palatandaan, corruption is alive and well in Quezon City. Hindi ho natin dapat na iwaksi sa ating isipan, ito pong ginagawa po ng pamahalaan at tayo po naman sa mga nagmamasid sa development po sa kasong ito ng pandarambong sa atin ng mga proponents dito po sa napakalaking iskandalo ho ng katiwalian sa ating bayan tungkol pa rin sa flood control projects at DPWH projects. Good morning po, Yusek. Good morning po, Manong Ted, DJ Chacha. Salamat ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Opo. Ito hong inyong ICI Technical Working Group, as in hanggang ngayon po, sorry po, just have to ask this, hanggang ngayon po naman active po kayo despite this resignation of your two commissioners? Tama naman po, kasi tandaan natin, Manong Ted, ang ICI talaga is supposedly hindi siya independent siya, wala siya dapat government agency na or hindi yung mga members na hindi dapat from government. But yung technical working group is the whole of government assisting the ICI para ho doon sa case build-up niya at saka doon sa assets recovery niya po. Okay, so ngayon po, yan nga din po ang inyong focus. So, kailan po huling nagpulong po ang TWG, Sir Aboy? Last Tuesday lang po. So every week nagmi-meet po kami. Every Tuesday po kami nagmi-meet. Okay. And then, may bago ho ba? Alam po namin na may mga prohibition sa publiko po, no? Ng specifics na ginagawa po ng Anti-Money Laundering Council, pero may report po sa inyo. Ano ho ang pinakahuling balita po naman dito sa paghahabol po ninyo sa mga ari-arian ng ilang pong mga proponents o mga starring sa skandalong ito? Well, medyo gumanda yung ano po. Go ahead, sir. Sorry. Medyo gumanda ho yung estado nung
trabaho namin dito sa TWG because gumagana na yung dalawang mga system natin. Una yung dashboard natin pagdating doon sa assets recovered to. So, pinopopulate na to. So, nakikita na natin yung universe natin when it comes to the assets recovered. And second, yung when it comes to the documentation na kailangan ng bawat isa para tulungan to help each other agency na magawa niya yung trabaho niya. For example, the AMFC, the BIR. So, nagawa na rin yan. So, if you're asking po for the update po, Manong Ted, tumaas na yung total assets recovered or frozen natin to 4.8 billion dati. Parang nahuling usap natin, Manong Ted, nasa around 2 billion lang yan. Opo. 4-point-something billion asset recovery as in... 4.8. 4.8 as in asset recovery. Ano na po ito? Declared na po talaga na recovered asset o dadaan pa sa litigation? The assets recovered and frozen po to. So pareho po to. So, ito mga assets frozen, tama ko kayo, Manong Ted, naka-freeze na siya para hindi ma-devalue. At inintay po na either, kasi kami, Manong Ted, ang thinking namin, gaya nung huli natin pag-usap, no, hindi namin hinihintay na magkaroon ng korte. If we can do it individually or do sa mga particular mandates ng bawat ahensya, na we can recover yung mga assets we can recover those assets niyan, so maibenta, ginagawa natin. Pero a big part of it, frozen pa rin ho talaga. So, tinitingnan na namin. Like real property, this 4.8 billion, ang malaking siyang kunin ito, real property man ang tede. So, we're awaiting either the CA for the forfeiture proceedings para maibenta na rin yung mga properties nito. Or, again, later on, yung preservation nito, pag meron naman ng court judgment, ma-execute on these properties po. Opo. Ako po kasi, bagamat gusto ho namin makakuha ng detalye ho dito, di po ba? I understand ang inyo pong limitasyon, no? Pero involving how many personalities po ito? Ilan po doon sa mga starring ho dito sa skandalong ito? Ang ika ninyo ay nakuhanan na po ng actual na recovery and then yung pong frozen na mga assets nila. So, nung in-inventory mo natin to, we gave all agencies around 140 individuals and 350, more than 350 companies po para tingnan kung may mga assets sila nakapangalan sa kanila. So, lahat po yan, real properties, real estate, air, motor vehicle, water assets po. Tapos ma'am, later on, pag halimbawa ho, nakita natin, tumitingin tayo ng mga investigador at saka ng technology to see all the assets, pati mga movable assets, painting, Manong Ted, mga jewelry, para makita natin talaga ano yung makare-recover natin. So, but to answer your question, around 140 individuals at more than 350 companies po. Okay, mawalang galang po sa pamilya, pero yun ho bang assets nitong si former Yusek Cabral, kasama po ba dito? Meron na ho bang action ang TWG dito sa sinasabi nga po na alleged po na mga ill-gotten wealth nung namayapang Yusek? Oo. Pero declared ano yan? Ang AMLAC ho, ginawa na ng action yon. Ano ho ang estado nito? Frozen na ba ang tawag doon? Frozen po, tama. Hindi nila pwede i-transfer. Pero ngayon ho, talagang nung Tuesday ho kasi tsaka lang na-discover yung ganong particular fact na pag frozen yan, pwede pa hong gamitin. Hindi lang pwede i-transfer. So right now, we're trying to remedy that and we all agreed through that we would support the AMLAC in asking the CA na makuha rin yung possession yan. Sa ibang bansa, to give you context, Manong Ted, DJ Chacha, no? Sa ibang bansa kasi meron yung mga assets management units ang gobyerno, Assets Management Bureau. Kasi the office talaga or purpose talaga ng isang freeze order is to preserve the value. Ang mga movable assets kasi nagdi-depreciate, especially yung mga vehicles na yan, yung mga aeroplano na yan, mga yachts na yan, nagdi-depreciate yung value. So sa ibang bansa ang ginagawa nila, hindi lang nila pinay-free, hindi lang nila kinukuha yung possession, binibenta ka agad para ma-preserve yung value ng mga properties na yan. Kung halimbawa, mali ang
mali ang magkali ang pagkakuha doon sa mga properties na yan kasi legitimate yung business, hindi naman illegatin yung pagka-purchase nila. Binabalik yung value ng pera. Pero as far as, and I think we're looking into that to propose na magkaroon na ng parang unit sa gobyerno na for assets management. Especially, ginagawa na natin itong scandal na to eh. Alam nyo, ang sakit sa kalooban nito, no? Frozen yung air assets o kaya yung kanilang mga yate pero pwede pa palahong gamitin. So, kasi ang logic dyan, halimbawa, kung ang usapin dito ay money laundering ng mga drug lord, no? O kaya po ang usapin dito ay pagnanakaw sa pera ng gobyerno. So kung ikaw inaakusahan na isa sa mga magnanakaw o ikay drug lord, so kung meron kang eroplano, meron kang helicopter, pwede mong i-transport pa rin yung produkto mo na illegal. Basically, ganon ang kung sa Philippine setting, di ba? Pwede mo pa rin gamitin yung air assets mo o yung mga yate mo to transport illegal drugs. That's one. Kung hindi ka naman nasa illegal drugs, ikaw contractor. So, pwede ka pa rin maghakot ng pera mo galing sa Alpha Land, halimbawa lang po ito, papunta dito sa Maynila. Hahakutin mo gamit ng iyong eroplano o helicopter. Ganun po yun, attorney. Tama ho. By logical analogy, dahil nagagamit mo pa rin po, you can do yung pwede mong gawin doon sa mga vehicles mo. Still exercise property rights, including the use of these vehicles. Kung paano mo gamitin, possible din po yung scenario mo binabanggit mo, Manong Ted. So you can still enjoy the fruit of the poisonous tree. Yun yung inaano natin, Manong Ted, na so ngayon we're trying to remedy that na parang we would support the AMLAC na baka pwede pati yung possession na ng mga vehicles na to, whether air, papunta na sa atin, Manong Ted. So attorney, ano ang pwedeng gawin dyan? AMLAC will have to petition the Court of Appeals for the possession of all of these assets or properties. Yes po. Yes po, arguing that ang purpose ng freeze order is to preserve the properties. Pag ginagamit ito, nagde-depreciate yung value. Is that specific in the order of the CA? Specific ba yan? Dapat Kasi di ba specific. Specific. Ano ba itsura ng court order na iyan kapag nag-freeze ka ng assets? Bangko, hindi pa pwede ng galaw nung withdrawals mo, walang ganon. Kapag ba naglabas ng specific ba yun? O medyo may gray area na naman doon. Specific ba na pag frozen ito, pero the owner can still use the property? Ganun po ba yun? Hindi ho, yan, yun yung implied do sa order, yung wala ho siya nakalagay na they can still use, but ang nakalagay lang ho sa order is na hindi mo pwede transfer, yung mga restrictions lang po ang nakalagay doon. Ayun, so technically, hindi ko naman ito binebenta di ba? Wala naman sa order ng court na hindi ko pwedeng na kayo na ang may hawak nito So pwede ko pa rin tong sakyan ng aking mga chika babes. Pwede ko pa rin tong sakyan kung ako'y mamamasyal. Pwede pa rin palang ganun. Okay. Tama, Manong Ted. And you have to remember yung freeze order na yan is directed towards yung mga entities of government. For example, at saka sa mga private sector like the banks. Doon yan. Doon naka-order. Hindi yun doon naka-order doon sa tao na pinifreeze mo yung accounts. Yung sa vehicles, naka-order yan sa LTO, bawal mo ipa-transfer yan. So water assets, ganun din ho. Ayun, so sa ka-app ito naka-address, no? Opo. Okay, ganun pala yun. Well, anyway, how soon can you work on that dito po sa isyong ito para po magpetisyon kayo sa hukuman na talaga po magkaroon ng possession ng gobyerno dito po sa mga assets na ganito? Yeah, we know nung Tuesday nag-commit na ang AMLC na mag-petition ho agad. And again, they have the support of the entire government po. Andyan susuportahan sila ng ating ombudsman, ng ating Marina for the water assets, ng LTO. So, the TWG is the whole of government working together to make people accountable. Opo, okay. And then, sir, kaya pala po yung mga lupa
sa mga mamahaling subdivision, pwede pa rin mag-construction. Kasi nga, di ba? Kasi ganon din po iyon. So identify mo itong property ito, yun, as in hindi walang order na hindi mo na pwedeng galawin yung, kung hindi, pwede ka pa rin magpatuloy sa pagpapatayo ng mansyon mo. After all, hindi ba? Hindi naman siya, wala namang restriction. Ganun po ba yan, attorney, no? Tama po. Pero ito yung catch doon pagdating sa hindi nagde-depreciate ang land eh. Mhm. Ang land po, pagka pa magpatayo sila ng mansion, di okay lang. Mhm. Kasi accessory follows the principal. Pag later on, Okay. adjudge siya at saka in-execute the property, di Okay. mas tumas yung value po. Okay. Kasi naman, sige, patayo mo lang yan. Pagkatapos kapag nagkaroon ng totoong forfeiture proceedings, pati yung nandidiyan, amin na yan. Ganun yun. Gobyerno na Tama yan. po, Manong Ted. Tama po, Opo, Manong opo. Ted. Siguro matibay, malakas lang ang loob ng mga to, makakapal ang mukha kasi nga alam nila may mga mahuhusay silang abogado. Now we know. So, sabi ko nga kanina sa ating prayer girl, restraint, no? Restraint po sa ating emosyon, kahinahunan po sa pagtanggap ng gantong uri ng impormasyon. Masakit man po sa ating pong kalooban. Ganun pala yun. Sa Philippine setting, kasi nga Sa ibang bansa. due process po ang tawag dyan. Oo, due process para sa mga inaakusahan na ng isa sa taong bayan. Yun ho naman pala, no? Kasi pag nagnakaw ka ng sabon sa grocery, nagnakaw ka ng corned beef sa grocery, natural, babawiin ng grocery yan pag nahuli ka. Pero kanina Pero doon sa dito balita po, natin. pag nagnakaw ka ng katakot-takot, ikaw bumili ng mga mamahaling mga bagay-bagay dahil sa ninakaw mong pera, yun, pwede mo pang gamitin. Pwede.